Tanay na to. Kaya malalaman natin po doon sa National Parent-Teacher Association Philippines. Speaking of graduation, kasi nga, Ma'am Doris, kanina diba yung pinag-uusapan natin na may isang principal na pinahubad yung toga ng mga estudyante. Kasama na po natin sa ating programa si Ginoong Willie Rodriguez, ang presidente ng NPTA. Sir Willie, good morning po. Welcome sa Gising Pilipinas. Good morning, sir. Happy Easter and good morning po, Ma'am Doris at Sir Christian, sa ating tagapakinig ng ating Gising Pilipinas. Happy Easter po. Happy Easter. Sir, anong nangyari doon sa, yun nga sa istoryang yun, na may isang principal po sa isang eskwelahan na pinahubad yung toga ng mga estudyante? Kayo na po ang magsabi. Ano po bang nalaman ninyo doon? Actually po, ito yung ni-report sa akin ng aking mga regional PTA, si Rowen Moscoso at saka si Jeff Tugon, na taga Antique po, kasi active nga po yung ating mga PTA sa buong Pilipinas. So nang nakita po namin yan, kami po ay nagkaroon ng konting discussion, and then we found out na talaga palang itong mga teacher nito, principal na ito ay terror, at may kaso pa po ito noong 2019, sa aming pagpapanayam sa ating mga teacher doon is talaga palang may kumbaga, at least marami po tayong principal na ganyan na nakakasira sa samahan ng ating magagaling na principal. So ano pong gagawin natin kay principal na ito? Actually po, talagang po dito, maski nga po merong investigasyon yan, masususpindi lang yan, tapos po aabutin po na siguro 10 years bago po ulit mabigyan ng desisyon, At kung hindi po yan mamimedya at hindi po action ng ating DepEd na wala pong mangyayari diyan, Ang po dito, ang mangyayari diyan is sususpindihin, pagre-retirein or ipopromote pa po yan. Yan po yung kalakaran po natin sa DepEd, sa mga pangyayaring ganyan, So ang po dito, tulad po niya, ang mangyayari po diyan sa aming ni-expect, lahat po ng principal na kasamahan ng ating ganyang principal, inuulit ko, marami po tayong principal, pero mas marami po tayo na talagang education heroes, Ang mangyayari po yan, yung pag-iinitan na po yung ating teacher na yan. So siguro gagawa po ng awayan, gagawa po ng mga issue, at ang alam naman po natin nasa supervisory service, higher ups, baka po mawala ng promotion tong ating teacher na ganyan. Marami po kaming teacher na ganyan po sa mga eskwelahan na ganyan. Kapag kayo po ay nagreklamo at lumaban po kayo sa PTA, sa principal, wala na po kayong promotion at igagawa po kayo ng kaaway sa mga PTA, sa mga principal, teacher, at kayo po mapipilitan na pong lumipat ng school. At ang tawag po dito, talaga pong mahihirapan po kayo. Pero sir, ano ba ang yung katotohanan doon sa nangyari? Kasi ang sinasabi, pinahubad yung toga ng mga graduates bilang pagsunod sa no collection policy at patakaran ng DepEd na gawing simple yung graduation. Yung act na pinahubad niya yung mga toga, ano po bang naging agreement daw po doon between ng school tsaka ng mga magulang? Ba't may mga nakatoga na mga estudyante at may ilang mga hindi nakatoga? Ano ba ang polisiya? Ano po ba yung nangyari? Opo, anong polisiya ba? Ito po yun, kaya nga po ipinupus po natin yung ipagbabalik at pagkakaroon ng malinaw na guidelines o IRR ang ating graduation rights, magpapaamin po kami o ipupus po namin ng National PTA na ibalik po yung ating graduation rights, Kasi nga po meron naman po tayong budget for graduation at 250 at ang po dito is nangongolekta, Okay. Ang po dito kasi sa tingin ko po, for the past experience for 13 years namin sa PTA fighting this kind of corrupt practices, Ang po dito kasi pinagkakakitaan po ang ating graduation, Meron po tayong graduation pictures, pinapatungan po yan, Meron po tayong catering, kasi nga po party. At ang po dito, siguro yung pag-arkila ng toga, at iba't iba pa, tulad po yung mga parties, sorry, ganyan-ganyan po is, napakalaki po ng kinikita ng isang eskwelahan dyan. Ang nakita ko po dito is, tawag dito,
hindi po siguro nagkasundo sa komisyon. Opo. Yun po yan ang pinagkakakitaan po. Yan po yung problema natin na talamak sa buong DepEd frontline. Opo. Pero itong nangyari sa Antique, sir, ano bang nabalitaan po ninyo sa PTA dyan? Nagkaroon po ba ng agreement between doon sa school, pati sa mga magulang na, okay, walang magsusuot ng toga, para uniform tayo? At ano ba yung paliwanag na kung anong mangyayari kapag may mga nagsuot pa rin ng toga? Yun kasing parang naging point of discussion doon, sir, eh. Ang ang pangyayari po diyan. Meron po tayong tinatawag na graduation class, ano? Ang graduation class po ay hawak po yan ng ating mga grade school PTA at ang ating pong school parent teacher, school PTA, ano? Ang po diyan is meron po yung kasunduan, ano, na tinatawag po magulang po ang nagre-request sa ating mga teacher ng graduating class at sa ating pong principal, no? Ang po dyan, dapat po may komunikasyon between the principal and then sa faculty, graduating class at sa ating pong mga magulang. Ang po dito, hindi po mangyayari yan kung walang approval, no? Hindi rin po magkaano yan. So ngayon kasi naka-uniforme na po, no? At ang po dito, may record na po yung ating principal, no? In 2019, ano? At ang po dito is mukhang talagang meron pagka-business dito, no? So sa ngayon, sir, medyo hindi pa malinaw kung meron bang agreement nga yung between school tsaka mga parents at nauwi sa ganun. Ayusin po natin yan, Mr. Rodriguez. I'm sure na magkakaroon ng investigasyon. Meron na nga yata, no? So maaayos din po yan. Pahapyaw lang po, Mr. Rodriguez, reaction nyo lang po doon sa isang graduation naman na talaga nagrampahan ng mga magulang at gown kung gown po. Yan po ba ay okay lang sa mga magulang? Ayan po okay po, no? Napakaganda po niyan kasi nga po sinasabi po ng ating mga magulang, minsan lang po ito mangyayari na dapat pong bigyan halaga. Nagsimula po yan, no, noong 2014, no, meron po tayong isang congresswoman na nag-push, no, na nag-push siya ng talagang graduation rights. Kasama po kami sa Congress, no, at amin pong kinokompronta, but the problem is itinuloy, no. So sa ngayon po, we're requesting DepEd, na talagang ibalik yung graduation rights. Kasi nga po, may halaga po ito sa ating mga stakeholders. At tama naman po para sa isang buhay ng estudyante. Ang lang po dito ay magkaroon po ng proper IRR at proper guidelines, ano? At maging transparent. Okay po. At ang po dito, no, sa isa po nga hinihiling po namin sa DepEd, tanggalin na po yung ating tinatawag na procedure ng arbitration, ano? Kasi nga po, kung ang principal nito ay nagkaroon ng kaso ng 2019, after 4 years, na-desisyon na ibalik sa eskwelahan. Kami naman po, meron po kami mga kaso na about this, the same this, no? Collection pa rin kasi yung pinag-aawayan dyan, no, ng principal at saka ng mga faculty. So, po kasi madalas po mangyari, faculty versus principal, principal versus faculty. Lang po, asahan po natin na maaayos din po yan, Mr. Rodriguez, lalo pa at papasok na tayo sa bagong school year, academic school year, ayusin na lang po natin yan. Yes po, ang po dito ngayon, meron po tayong taga-ayos, yung EDCOM po. Ang EDCOM po ang pag-aaral po. Sila na lang i-look forward natin talaga. So maraming salamat po sa inyo, Willie Rodriguez, ang presidente po ng National Parent Teachers Association of the Philippines o NPTA. Thank you, sir. Happy Maraming Easter salamat. Po. Maraming salamat po, Ma'am Doris, Sir Christian. Thank you po. Thank you po. Alright. Tayo magbe